Ang kakayanan ng oven na to, itong napakalaking oven na to, ay ang kaya nitong pinturahan sa loob ng 15 minutes ay 100 pieces na DC Monorack. Pero ito yung good news. Gumanda ang quality ng DC Monorack. Tumibay yung pintura, pero walang magbabago sa presyo. Gumanda ang DC Monorack, hindi nagbago ang presyo, pero hindi rin kami magbabago sa pamimigay para sa mga riders. So magiging mas galante ngayon ang DC Monorack para tumulong sa mga riders natin. More than words. Alas na kami! Good morning mga first timers! Anong first time ang meron sa inyo ngayon? More than words is all I ever needed you to show. And then you wouldn't have to say that you love me. Good morning! It's good to be back. Okay, so paano? Pag-upload na tayo. Good morning mga first timers! Ano first time ang meron sa inyo ngayon? Yan ang power. Hindi ko naniniwala. Yung bangs ko, alam niyo mga first timers, kwento muna ha. Hindi naman kami pupunta sa malayong lugar. Diyan lang naman kami pupunta sa Pure Gold. Hindi ko talaga alam kung ano yung nagiging cause kung bakit nagkakakuliti ang tao. Mas tipid kaysa linig. Na? Meron akong kuliti dito. Patubo pa lang, masakit siya ng Makati. Di ba? Hindi naman ako naninilip. Ako sinisilipan mo. Paki-comment nga mga first timers kung ano yung dahilan kung bakit nagkakakuliti ang mga tao. Hindi lang yun sa lalaki, hindi babae. Lumang kasabihan na yan, excuse me po. Ayan. Lumang paniniwala na yan na kapag nagkakakuliti daw ang tao ay naninilip. Diba? Lalaki at babae merong kuliti. Ang lagi kong iniisip, kulang sa ligo. Lagi naman ako naliligo. Ewan ko, comment nga kayo dyan mga first timers kung ano sa tingin nyo yung dahilan kung bakit nagkakakuliti ang mga tao. Kasi hindi siya biro, masakit. Ayun na nga no, siguro 3 araw na namin hindi na isasole itong sasakyan ni DC Monorack. Hindi daw niya ginagamit, pero maraming salamat bro sa suporta mong binibigay sa amin. Pandemic kasi, ECQ, kaya hindi niya magamit yung sasakyan. Dito muna sa amin. Ayun, today pupunta lang tayo dito mga first timer dyan sa Pure Gold. Konting hakbang lang naman to mula sa shop. Pwedeng motorin, pwedeng lakarin, pero nakasasakyan kami. Kasi mainit naman. Tsaka sakit nga ng mata ko. Hindi na Makati, hindi ko maisip, hindi ko pwedeng kamutin eh. Mamimili lang kami ngayon ng mga panglinis ng mga madam natin sa shop. Kasi parang nasa 85% na yung pag-aayos ng shop. Ang pinaka main na kulang na lang talaga is yung signage natin ng umilaw sa labas, pero gagawin na rin yan. Pero before opening ay meron na yan. So ngayon ay maglilinis na lang sila. Mga tipong mga maglalampaso ang gagawin ninyo. Ayan, maglalampaso para mabango na ang shop. Tapos pabango naman siya. Pero syempre mas maganda kapag mabango. Sino bang may ayos sa mabango? Di ba? Pag mga trabahong babae, kinapaubaya ko na yun sa kanila. Doon na ako sa mga gagawin bilang lalaki. Driver! O yan.
Wala pa tayong bilhin. Yung ano, yung pang banyo. Ano ba yun? Yung iniinom ng mga nagpapakamatay. Ano nga ba yun? Yung binubuhos. Asin? Ha? Hindi, isa pa. Asin? Acid. Ito lang maliit, dalawa. Ito, huwag kang bibili nito ha. Itong kala. Kasi kala mo lang mabango. Dahil anong klaseng ice cream to? Ba't 500 to? 500? 500? Oo. Sarap yan. Oh. Sigurado mas... Magnum 366. Wag na. Meron naman sa labas natin, di ba? Tig 15. Chinese longganisa. Oo, ito ang mahal ko. Ilan? Oo, malaki na. Malaki. Masarap to pag nilalagay sa taas ng ano eh. Ng kanin. Wow, sexy! Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around. I need you more Girl, ang sexy mo, girl. than I would like to admit. Wow! Let's forget about tomorrow, yeah. Bitbitin mo yan lahat. Bitbitin mo lahat yan. Kaya mo yan. Bagong sapatos naman ako ibibigay sa'yo eh. Kaya yan. Hirap ka muna dyan. Bagong sapatos ba yan? Yes. Pati yan o. Pati pants. Oo. You never break, you never lie, you never ever. Mahal tinapay yan. You never break, you never lie, you never ever scared of. Facts. This is my favorite Chinese longganisa. Papatong mo lang yan sa kanin sa rice cooker. Madam, suhol ba to? Hindi ba suhol to? Regalo to? Oh, ayos. May masusot na akong sapatos na proper pag nagmumotor tayo. Unboxing tayo. Duhan. Gawang China. Duhan China. Kung saan nagsimula yung virus. Size conversion chart. Malalaman mo talaga kapag galing China kasi nakalagay dyan na, ayun o, mali-mali eh. Size conversion chart. Oh. Sige na, unboxing lang natin. Nakakatuwa kasi noon ko pa naman gusto magkaroon ng ganito. May kamahalan nga kasi kaya hindi ko rin mabili. Saka dati kasi 'di ba, nag-adventures tayo palagi. So parang nangihinayang ako kapag magkaroon ako ng sapatos na ganito. Kasi nga ilulubog ko lang yan sa putikan at kung saang ilog. Pero ngayon dahil na hindi naman tayo madalas makapag-adventure at lagi tayo nasa city na ngayon ay kailangan ko na to. PlayStation na. Boom. Boom, boom, boom. Uy, may libreng sintas pa. Ganda. Size 28 cm, red gray. Tingnan nyo.
ako ng duhan. Hindi ako marunong mag-review ng mga sapatos eh. Hindi ako si Paulo Toqueres. Tapos sobrang tigas nung dito. Siyempre, para yan sa mga manual transmission. Kung nag-drive tayo ng big bike, pwede na to. Saka na ako bibili ng boots talaga kapag may big bike na tayo. Pero so far ito naman, mga kaibigan ko, ganito rin naman ginagamit nila. Kahit naka big bike sila, pwede. As long as protected yung sakong dito, ito, goods na yun. Thank you! Okay mga first timers, sa pagpapatuloy ng vlog natin, medyo gabi na at marami na ang nangyari, pero meron akong ibibigay sa inyo na update ng isang brand na hindi iba sa atin. Siyempre yung DC Monorack. Andito tayo ngayon sa factory ngayon. At kung napansin nyo, medyo matagal-tagal na rin ang panahon na hindi nyo ako nakikita na nag-iikot para mabigay tayo ng DC Monorack. Pero meron lang kasi kaming pinaghahandaan na mas malaki kaysa doon sa ginagawa natin. So, ang sabi nga namin sa vlog dati, hindi lang ako, pati si DC Monorack Vlogs ay sinasabi nila ang upgrade ng DC Monorack. So, today, papasilipin ko sa inyo, tonight pala, ngayon, ay papasilip ko sa inyo kung ano yung malaking pinaghahandaan ng DC Monorack sa mga susunod na mga labas ng DC Monorack. Ito na rin yung klase ng upgrade ng DC Monorack na ibibigay natin ng libre para sa mga riders natin na makikita natin sa daan. So gusto ko ipakita sa inyo dito sa likuran ko, makikita nyo ang napakalaking oven na yan. Yan ang oven para sa powder coating, di ba? So ang mangyayari, ang DC Monorack ay powder coated na sa mga susunod na linggo. Okay? Maaaring nga next week eh. Susunod. Basta yan ang dapat yung abangan. So bibigyan ko kayo ng quick tour. So ano yung tinatawag na oven. Napakalaki. Kailangan yung lagyan ng wall talaga para maging exclusive lang itong oven na to. Kasi ang oven na to hindi biro. Ang kakayanan ng oven na to, itong napakalaking oven na to, ay ang kaya nitong pinturahan sa loob ng 15 minutes ay 100 pieces na DC Monorack. Diba? Isipin nyo yun, pasok tayo. Yan, tatakpan pa yun eh. Pasok tayo dito. Ito yung oven. Tapos natin ha. Tapakan natin. So, sobrang laki. Ayan. Parang kwarto. Napakalaki na. Parang pwede magluto ng tao dyan sa loob eh. Tapos, dito naman, dito sa taas na to, ito yung screen na pagsasabitan natin. Nilapala natin. Akala mo naman, marunong ka magpintura, no? Dito isasabit yan. Lahat ng DC Monorack, 100 DC Monorack ang ikakabit dito. And then, ito ay itutulak to paloob. 100 pieces na ikakabit dito, isasabit. Tapos, ang gagawin ay itutulak itong screen paloob. Agad. Tapos tatakpan. Siyempre dito may mga controls yan. Yan. Temperature, kung paano, hindi ko na alam kung paano i-operate yan, pero siyempre. Pero itong kagandahan, ang DC Monorack ay meron talagang operator nito na nagtrabaho talaga sa ibang bansa. At ito talaga yung tinatrabaho niya. So ibig sabihin, maganda yung experience. Taon-taon ang tinatrabaho niya sa ibang bansa sa larangan ng pagpipintura. Yun ang gagawa ngayon ito dito sa DC Monorack natin. So hindi tayo magdadalawang isip na kung maganda ba yung pagkakapintura. Sure tayo kasi bihasa na yung gumawa. So ayan. Solid no? So yun yung dapat nyo abangan. At meron pa tayong mga update na gagawin para dito. May paparating pa na galing ibang bansa na idadagdag dito. So, nasa customs na ngayon, dadating na sa susunod na araw, yun naman yung paghahaluan ng pintura para sa mga DC Monorack natin. Pero, ito yung good news. Gumanda ang quality ng DC Monorack. Tumiba yung pintura, pero walang magbabago sa presyo. Gumanda ang DC Monorack, hindi nagbago ang presyo, pero hindi rin kami magbabago sa pamimigay para sa mga riders. So, magiging mas galante ngayon ng DC Monorack para tumulong sa mga riders natin. Susunod, makikita nyo kung ano yung pinaka-product talaga ng DC Monorack.
kapag naka-powder coat na. Babalik tayo sa kalsada.